Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay isa sa mga pinakakilalang krimen noong unang bahagi ng ika-21 siglo. Isang pagpatay na lubhang gumulat sa publiko. Ang pangunahing tauhan ay si Zhou Yinan, dating executive president ng isang prestihiyosong media organization sa Hong Kong. Isa siyang huwarang kinatawanan ng mayayamang elite noong panahong iyon. Maingat at laging disente, ngunit sa huli, hindi rin siya nakaligtas sa trahedya. Noong ika-29 ng Mayo taong 2004, nagsimulang magalala ang isa sa kanyang mga empleyado matapos ang 3 araw na hindi nila makontak ang kanilang boss. Ang cellphone nito ay laging naka-off at ang linya ng telepono sa bahay ay nagpapalabas ng kakaibang tunog na tila may sira. Dahil dito, nagpasya siyang puntahan mismo ang bahay ng boss sa Fujian District ng Shenzhen. Ang pamilya ni Yinan ay naninirahan sa unang palapag at agad na napansin ang hindi kanais-nais na amoy na bumabalot sa paligid. Paulit-ulit siyang kumatok ngunit walang tugon mula sa loob. Habang nakatingin sa paligid, napansin niya rin na nakaparada pa rin ang sasakyan ng boss, balot ng makapal na alikabok na tila matagal nang hindi nagagalaw. Doon siya nakaramdam ng kakaibang kaba. Isang masamang kutob na hindi niya maipaliwanag. Sa tulong ng security guard ng compound, pinayagan siyang pumasok sa pamamagitan ng bintana upang silipin ang loob. Pagkapasok niya, tumambad sa kanya ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Isang eksenang puno ng karahasan. Sa matinding pagkabigla at pangamba, nanginginig siyang kinuha ang kanyang telepono upang tumawag ng pulis. Nang dumating ang mga otoridad ng Shenzhen, kanilang natuklasan ang isang sitwasyon lubhang nakakalungkot at hindi malilimutan. Sa loob ng bahay, natagpuan ng mga pulis na parehong wala ng buhay sina Zhou Yinan, ang kanyang kinakasama na si Xiang Yongjin, ang kanilang 4 na taong gulang na anak na babae, ang accountant na si Deng Zhenjiang at maging ang 16 na anyos na katulong sa bahay. Bukod dito, natuklasan din na ninakaw ang lahat ng credit card at ari-arian sa loob ng bahay at halos wala nang natira. Si Yinan ay may pagmamayaring apartment sa Xintuo Residential Complex, isang high-end na lugar noong panahong iyon. Noong 1998, nag-invest siya ng $1.2 million upang bilhin ang isang apartment na may lawak na 1,614 square feet, nakapwesto mismo sa sentro ng Shenzhen at tinatayang 200 meters lamang ang layo mula sa District Committee. Ang lugar na ito ay kilala bilang tirahan ng unang bugso ng mga mayayamang residente sa Shenzhen. Noon, halos hindi palaganap ang konsepto ng mortgage kaya't karamihan sa mga bumibili ng property ay binabayaran ng buo gamit ang cash. Sa kanyang araw-araw na pamumuhay, kilala si Yinan bilang isang taong tahimik at maingat. Simple lamang ang kanyang pananamit at hindi nagpapakita ng pagiging maluho at kahit sa pag-aayos ng buhok ay pumipili siya ng abot-kayang barbershop. Kapansin-pansin din na kahit ang kanilang mga kapitbahay ay hindi alam ang kanyang tunay na pangalan. Ito ay dahil sa ipinakilala siya ni Yongjin bilang isang lalaki na nasa edad 50 at nagngangalang Huang. Dahilan kung bakit nananatiling halos lubusang nakatago ang tunay na pagkakakilanlan ni Yinan. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimulang magduda ang marami na hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagnanakaw at pagpatay. Ang katotohanang isinama sa trahedya maging ang isang batang 4 na taong gulang ay nagbigay ng hinala na ang lahat ng ito ay posibleng bunga ng isang malalim na paghihiganti. Anong uri ng matinding galit ang mayroon ng isang tao upang gustuhin niyang burahin ang isang buong pamilya? Upang maintindihan ito, kailangang balikan natin ang pinagmulan ni Zhou Yinan. Si Yinan ay tila isang taong sumusunod lamang sa agos ng buhay. Mahirap tukuyin kung siya ba ay lumikha ng kanyang kayamanan o ang yaman mismo ang tumanggap sa kanya. Noong 1983, matapos siyang magtapos mula sa Beijing Postal and Telecommunication Academy, naitalaga siya sa production department ng advertising division ng China Central Television, isang larangan na noon ay hindi pa tiyak ang kinabukasan. Dahil sa kanyang sipag,
pagiging maaasahan at sa mabilis na paglago ng industriya ng advertising, mabilis siyang umangat. Mula sa pagiging karaniwang empleyado, naging assistant manager at kalaunan ay deputy manager ng departamento. Sa kabila ng mataas na posisyon na naabot niya, nanatiling maingat at disente ang kanyang asal. Ang kanyang pagiging magiliw at mahusay makisama ang dahilan kung bakit palagi niyang natatapos ang trabaho ng walang pagkakamali, kahit pa napakakomplikado ng ugnayan sa industriya ng advertising. Para sa kanyang mga kasamahan, si Yinan ay simbolo ng tiwala at seguridad, mga katangiang lubos na pinapahalagan sa isang kompetitibong kapaligiran. Noong 1986, sa pamamagitan ng isang kakilala, ipinakilala siya kay Zhao, isang nurse sa Beijing Obstetrics and Gynecology Hospital. Kung ikukumpara kay Yinan, si Zhao ay isang babaeng hindi gaanong mahilig sa makeup ngunit puno ng sigla. Malaki ang kaibahan ng kanyang personalidad sa pagiging tahimik at maingat ng asawa. Siya ay palabiro, mahilig makipagkwentuhan at laging nagdadala ng masiglang enerhiya sa kanilang relasyon. Noong 1990, ipinadala ng advertising department ng China Central Television si Yinan sa Hong Kong upang palawakin ang pandaigdigang merkado. Pagsapit ng 1993, pumasok siya sa Huaying International na nasa ilalim pa rin ng Central Television, habang patuloy ding pinamamahalaanan ang Zhongguang International. Para kay Yinan, halos walang pinagkaiba ang daloy ng trabaho sa pagitan ng Hong Kong at Beijing. Sa panahong ito, kailangan niyang patuloy na magpalipat-lipat sa dalawang lungsod upang makabuo ng ugnayan at maghanap ng bagong oportunidad sa negosyo. Ngunit dumating ang taong 1999, isang taon na naging malaking turning point sa kanyang buhay. Umalis siya sa dalawang media organization at sa unang pagkakataon ay sumabak sa isang ganap na bagong larangan ng negosyo. Nirehistro niya ang sarili niyang advertising company, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang taon, wala nang naghihintay na makipagtulungan sa kanya. Unti-unting naging mabigat ang presyon sa negosyo, parang isang hindi nakikitang lambat na bumabalot sa kanyang buhay. Ilang panahon bago ang trahedya, naikwento pa ni Yinan sa mga kaibigan ang hirap na kanyang pinagdadaanan. Nagpasya siyang itigil ang lahat ng operasyon, ibenta ang bahay at sasakyan sa Shinto area at bumalik sa Beijing, parang isang paraan ng pagtakas mula sa bigat ng kanyang sitwasyon. Ngunit kakaiba ang pananaw ng kanyang accountant na si Deng Jinjian na palagi niyang kasama sa negosyo. Madalas niyang sabihin sa pamilya na maayos ang takbo ng negosyo at plano pa niyang umuwi at magbitiw sa trabaho pagsapit ng Hulyo. Hindi niya naisip na sa loob lamang ng isang buwan, hindi lamang siya bigong makauwi, kundi pati ang kanyang buhay ay tuluyang mawawala. Kaya't muling sumagi sa isip ng mga investigador kung maaaring nga bang ang problemang binanggit ni Yinan ang naging dahilan ng trahedya ng kanilang pamilya. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ng mga pulisya na ang pinagmula ng yaman ni Yinan ay hindi naman komplikado. Bagamat hindi maganda ang takbo ng negosyo, hindi ito maabot sa antas na makapagdulot ng matinding galit upang magbunsod ng isang pagpatay sa buong pamilya. Sa halip, lumitaw na mas malalim ang palaisipan sa kanyang buhay may asawa at relasyon. Isa sa mga nasawi kasama ni Yinan ay si Yang Jin. Noong una, itinuring siya ng pulisya bilang pangalawang asawa ni Yinan, ngunit lumabas sa investigasyon na hindi pa siya hiwalay sa kanyang naunang asawa. Kaya't sa mga ulat, tinukoy lamang si Yang Jin bilang kasintahan o girlfriend. Sa mata ng kanilang mga kapitbahay, si Yang Jin ay isang babaeng may malakas na dating. Maganda, masayahin at laging nakangiti na may kakaibang punto sa pananalita mula sa Sichuan dialect. Ipinanganak siya noong 1976 sa Hongxin Village, Liujiang Town, Hongya County, Sichuan Province at mas bata ng 21 taon kay Yinan. Siya ay may isang kapatid na lalaki at 2 kapatid na babae. Ngunit noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, natagpuan na lamang ang kanyang ina na wala ng buhay sa kanilang tahanan.
Dahil pinaghihinalaan ng spousal murder, nadakip ang kanyang ama na si Xiang Wenbin. Sa isang iglap, halos naulila ang 4 na magkakapatid. Bagamat pinalaya rin si Xiang Wenbin makalipas ang 3 taon dahil sa kakulangan ng ebidensya, ang mga bata ay lumaki sa pangangalaga ng kanilang mga nakakatandang lolo't lola at paminsan-minsan ay tinutulungan ng mga kamag-anak. Isa-isang tumigil sa pag-aaral ang mga anak matapos ang primary education. Pagkatapos magtapos, napilitang magtrabaho si Yang Jin sa iba't ibang trabaho. Dumaan siya sa maraming hirap, ngunit kakaunti lamang ang kinikita niya. Pagsapit ng edad na 16 hanggang 17, nagsimulang mag-isip si Yang Jin na pumunta sa malaking lungsod upang subukan ang kanyang kapalaran. Sa panahong iyon, kapansin-pansin na ang kanyang kagandahan at madalas siyang makakuha ng atensyon saan man siya magpunta. Sa mga sumunod na taon, nagpalipat-lipat siya sa Beijing, Shenzhen at iba pang malalaking lungsod, ngunit walang tiyak na nakakaalam kung ano talaga ang kanyang naranasan sa mga panahong iyon. Noong huling bahagi ng 1998, sa pamamagitan ng mga kakilala at kamag-anak, ipinakilala siya kay Yang Wen, isang driver ng bus sa Hongya County na bagong hiwalay at may isang anak. Pagsapit ng Abril ng sumunod na taon, sila ay nagpakasal. Gayunpaman, hindi naging maayos ang kanilang pagsasama. Madalas silang magtalo at noong tag-init ng 2001, isinilang ni Yang Jin ang kanilang anak na babae. Ngunit makalipas lamang ang 6 na buwan, pumunta sa Shenzhen upang mag-aral ng mga teknik sa pagpapaganda. Pagbalik sa kanilang tahanan, nananatili lamang siya ng halos 10 araw bago muling umalis. Dahil dito, nagsimulang magduda si Yang Wen. Sinundan niya ang asawa at napadpad sa tirahang pinupuntahan ni Yang Jin upang humiram ng gatas para sa bata at doon niya hindi inaasahang nakatagpo si Zhou Yinan. Noong ika-20 ng Pebrero taong 2002, tuluyan nang nagkasundo ang mag-asawa na maghiwalay. Sa katotohanan, matagal nang kilala ni Yang Jin si Yinan mula pa noong mga panahong nagtatrabaho siya sa Beijing. Marahil dahil hindi niya nahanap ang katiyakan ng buhay, bumalik siya noon sa kanyang bayan upang magpakasal. Ngunit matapos manganak, muling nakipag-ugnayan sa kanya si Yinan. Dahil mayroon na rin silang problema sa kanilang pagsasama, nagpasya si Yang Jin na dalhin ang kanyang anak patungong Shenzhen at ipagpatuloy ang relasyon kay Yinan. Mula pa noon, bihira na siyang bumalik sa kanilang probinsya maliban na lamang tuwing Lunar New Year at palagi niyang isinasama ang kanyang anak. Pagdating sa Shenzhen, namuhay si Yang Jin ng may layaw. Madalas niyang ginugugol ang kanyang mga araw sa ULI Tea House kung saan siya naglalaro ng mga baraha at nagpapalipas ng oras. Ang lugar na ito ay nagsilbing tagpuan ng mga babaeng nasa parehong sitwasyon. Noong 1997, matapos ang pagbabalik ng Hong Kong sa China, sumiklab din ang panahon kung saan maraming mayayamang lalaki mula sa Hong Kong ang nagkaroon ng mga kinakasama sa mainland. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nagbigay sa mga babae ng malaking kita. Mula $3,000 hanggang $10,000 kada buwan na higit na malaki kumpara sa ilang dolyar lamang na maaaring kitain sa mabibigat na trabaho. Isa sa mga madalas na kalaro ni Yang Jin sa baraha ay si Wu Yanqi, isang babaeng pinili rin ang katulad na landas. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilyang rural sa Hebei, ngunit mula pagkabata ay malaki na ang kanyang ambisyon. Matapos makapagtapos ng middle school, nagpunta siya sa Guangdong upang magtrabaho. Dala ang pangarap na makaahon at mapabuti ang kanyang buhay. Ngunit para sa mga babaeng walang sapat na kasanayan o edukasyon at may pangarap na lampas sa realidad, mabilis na nadudurog ang mga pangarap kapag sumasalpok sa katotohanan. Dahil walang ibang mapagpipilian, napilitan si Wanqi na pumasok sa espesyal na serbisyo. Hindi lamang siya nakaasa sa mga mayayamang lalaking taga Hong Kong, kundi siya rin ang nagmamanage ng ilang kababaihan sa parehong industriya. Noong taong 2000, bumalik siya sa kanilang probinsya, nagpakasal at nagkaanak ng isang babae.
Subalit mabilis ding bumigat ang kanyang kalagayan nang makulong ang kanyang asawa dahil sa kasong kriminal. Dahil dito, napilitan siyang akuin ang responsibilidad na alagaan hindi lamang ang kanyang anak na babae, kundi pati rin ang 4 na nakakatandang kamag-anak. Sa kawalan ng ibang mapagpipilian, bumalik siya sa Guangdong at ipinagpatuloy ang dati niyang trabaho. Samantala, nanatiling naniniwala ang kanyang pamilya na siya ay may-ari ng isang maliit na tindahan. Sa halos 1 dekada na paninirahan ni Wu Yuanqi sa Guangdong, nagpalipat-lipat siya ng tirahan mula sa Guangzhou hanggang sa Dongguan. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang mga katangian para sa trabahong kanyang pinasok. Hindi maputi ang kanyang balat at hindi rin kapansin-pansin ang kanyang pangangatawan. Ang mga lalaking dumadaan sa kanyang buhay ay tila mga biyahero lamang. Panandalian, mabilis magpalit at walang tumatagal. Pagsapit ng taong 2003, lumitaw siya sa Shenzhen at nakipagrelasyon sa isang may asawang lalaking taga Hong Kong. Ang lalaki ang naging pangunahing pinagkukunan niya ng kita na nagbibigay ng regular na buwanang allowance. Bukod dito, halos wala ng ibang pinagkikitaan si Yuanqi. Para sa kanya, bukod sa pagpapanatili ng relasyon sa kanyang kasintahan, ginugugol niya ang bawat araw sa pamamahinga. Ang paglalaro ng baraha sa tea house ang kanyang paboritong libangan. Isang lugar kung saan pansamantalang nakakatakas siya sa bigat ng buhay. Mabilis siyang naging malapit kay Yongjin na isa ring regular sa tea house. Tuwing panahon ng Lunar New Year, madalas silang magkita, nagkakapustahan sa baraha at minsan ay bumibisita pa sa bahay ng isa't isa. Paminsan-minsan, si Yuanqi pa mismo ang nag-aalaga sa anak ni Yongjin. Ang maliit na bata ay may lambing pangang tawagin siyang Auntie Xiao. Kilala si Yongjin bilang bukas at kalmado. Kahit matalo siya ng libu-libong yuan sa baraha, nananatili siyang payapa at sinasabi lamang na lagi namang may susunod na pagkakataon. Mahilig din siyang magkwento sa mga kaibigan tungkol sa mga bagong binili ng kanyang asawa o mga investment project nito. Sa kabilang banda, si Yuanqi, sa kabila ng maraming taon sa Shenzhen ay hindi man lang nakabili ng sariling bahay. Kung ikukumpara sa parehong background na mayroon sila, masasabing si Yongjin ang mas pinalad. Siya ay maganda, maagang nakapag-asawa ng isang mayamang lalaki, may pamilya, 2 luxury cars at may sariling kasambahay. Samantalang si Yuanqi, unti-unting naaapektuhan ng edad ang kanyang anyo at nananatili sa simpleng pamumuhay. Ilang beses din niyang nasaksihan kung gaano kalalim ang pagmamahala ng ibang lalaki sa kanilang asawa at mga anak. At para sa kanya, tila asin ito na ipinahid sa kanyang sariling sugat. Dito nagsimulang lumalim ang kanyang matinding paninibugho. Madalas niyang sabihin sa mga kaibigan ang katagang ito. Kailangan mong makahanap ng mayamang lalaki na sosuporta sa iyo sa ikalawang kalahati ng buhay mo. Para kay Yuanqi, ito ay higit pa sa payo. Ito ay isang dasal, isang pagnanais ng proteksyon sa isang buhay na tila hindi kumpleto. Ngunit habang siya ay naipit sa 2 realidad, isang kaibigang maswerte at laging nagpaparamdam ng kanyang inggit at isang Hong Kong lover na unti-unti nang lumalayo, si Yuanqi ay naging parang bangkang napapagitnaan ng nagngangalit na alon. Ang kanyang kasintahan na tinukoy bilang Mr. Huang ay tumigil na sa pagbibigay ng pera sa kanya ng ilang buwan dahil para sa isang lalaki, hindi na siya sapat na kaakit-akit. Ang pagtangging ito ay tila apoy na unti-unting nagliliyab sa puso ni Yuanqi. Isang galit na dahan-dahang lumalaki at handang sumabog anumang oras. Pagsapit ng Abril ng 2004, lumapit si Yuanqi sa kasamahan ng bayaw niya na si Lu John at inalok ng isang plano. Magbayad ng ilang lalaki para gantihan ang kanyang kasintahang taga Hong Kong. Layunin niyang makapangikil ng malaking halaga bago tuluyang hiwalayan ito. Si Lu John ay isang imigrante rin sa Shenzhen. May kaso siya sa paglustay ng pondo ng kumpanya at tumakas doon para magtago. Nang marinig niya ang ideya ni Yuanqi,
Agad silang nagkaroon ng magkaparehong interes. Ngunit naging problema ang mismong kasintahan ni Wan Chi. Matagal nang may kutob ang lalaki na si Wan Chi ay labis naghahaman at handang gumawa ng kahit anong paraan para kumita, kaya't naging mas maingat ito. May ilang kaibigan na rin siyang nagbabala sa posibilidad ng kidnapping. Kahit hindi siya lubos na naniniwala, nagsimula siyang magkaroon ng pagdududa. Dahil dito, mahirap para kina Lujon at ng kanyang grupo na makahanap ng tamang tiempo para kumilos. Sa kainipan, sinabi ni Lujon kay Wan Qi kung may kakilala ba siyang mayamang pamilya. At imbes na maghintay ng wala, bakit hindi na lamang sila magnakaw sa isang may kayang pamilya? Sa sandaling iyon, agad na sumagi kay Wan Qi ang pangalan ni Yongjin, ang kaibigan niyang kalaro sa baraha. Ni hindi man lang ito naisip ni Yongjin. Walang kaalam-alam, patuloy pa rin siyang nag-iimbita kay Wan Qi sa kanilang bahay para maglaro ng baraha gaya ng nakasanayan. Noong unang bahagi ng Mayo taong 2004, nagkaroon muli sila ng laro sa bahay ni Yongjin. Ngunit sa kalagitnaan ng laro, kinailangang umalis ng isa sa mga manlalaro. At dahil kulang sila, mabilis na nagsamantala si Wan Qi at nagbolontaryong maghanap ng kapalit. Tinawagan niya si Lujon upang sumali. Nagkunwari si Lujon na wala siyang pera, kaya naman mapagbigay na inalok ni Wan Qi na siya ang magpautang. At doon, sa gitna ng isang tila pangkaraniwang laro ng baraha, unang nagsama sa isang mesa sino Wan Qi, Lujon at Yongjin. Tatlong taong hindi alam na hahantong sa trahedya ang kanilang pagkikita. Mula alas 8 ng gabi hanggang hating gabi, nang magpaalam na sila, muling tumingin pabalik si Lujon sa bahay. Napansin niyang walang railing ang unang palapag at sa isip niya ay nasabi niyang kalahati ng trabaho ay tapos na. Mula noon, nagsimulang gumanap si Wan Qi na parang isang lihim na espiya. Palihim na sinusubaybayan ang mga gawin ng pamilya Huang. Samantala, patuloy namang nagkunwaring naglalaro ng baraha si Lujon gamit ito bilang takip sa kanyang pagmamanman. Sa mga panahong ito, ilang beses nilang nakasalubong ang ama ng pamilya, ang lalaking madalas na purihin si Yongjin bilang isang mabuting asawa. Simple at tahimik ang kilos ng lalaki at halos walang interes makipag-usap. Hindi matiyak ni Lujon kung gaano kayaman ang pamilya kaya't bahagya siyang nadismaya. Pagkaraan ng 2 linggong paglalaro ng baraha, bumalik si Lujon sa kanyang bayan sa Jianzhou, Hunan. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, tumawag si Wan Qi. Ayon sa kanya, may natagpo ang magandang pagkakataon kaya't agad niyang inutusan si Lujon para bumalik. Sa mga oras na iyon, nakabili si Lujon ng ilang kutsilyo sa kanilang bayan. Balak pa niyang samahan ang kababayan niyang si Jiang Tao upang magnakaw ng sasakyan. Ngunit nang matanggap niya ang tawag ni Wan Qi, isinama niya si Jiang Tao na kilala pang mas marahas kaysa sa kanya. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din siya sa 2 iba pa, si Jiang An at Hu Gang gamit ang QQ chat. 4 silang bumuo ng grupo, armado ng mga kutsilyo at tumungo diretsyo sa Shenzhen. Ika-26 ng Mayo ang itinakdang petsa ng kanilang pagkilos. Malinaw ang plano. Sa araw na iyon, dadalhin ni Yongjin ang kanyang anak sa ospital. Ang kanyang asawa naman ay nasa trabaho at tanging ang 16 na anyos na kasambahay lamang ang maiiwan sa bahay. Itinuring nila ito bilang isang perpektong pagkakataon. Ibinigay ni Wan Qi ang numero ng telepono sa bahay ni na Yongjin kay Lujon at inutusan siyang tumawag sa kasambahay at magpanggap bilang kaibigan ni Yongjin na may dalang regalo. Walang kaalam-alam ang dalaga kaya't pagbukas ng pinto kina Lujon at Jiang Tao, napangiti pa itong nag-alok ng tubig. Ilang sandali pa, pinapasok din nila si Jiang An habang si Hu Gang naman ay naiwan sa pasukan ng compound upang magbantay. Sa loob ng bahay, nagpalipas muna ng 2 oras ang tatlo. Nanonood lang ng telebisyon habang naghihintay. At pagsapit ng bandang alas 4 ng hapon, dumating si Yongjin at ang kanyang anak.
Pagpasok nila sa bahay, agad silang pinigilan at isinailalim sa kontrol ng grupo. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, dumating na rin si Yinan, ang tunay na may-ari ng bahay. Agad siyang napasailalim sa kontrol ng grupo. Sinubukan pa niyang magsalita, ngunit kaagad ding tinakpan ang kanyang bibig. Wala sa kanila ang nagpakita ng matinding pagtutol. Bandang 7:00, sinimula ni Hugang at Jung-an ang paghahalughog sa bahay. Nakuha nila ang ilang bank card, mga cellphone, 3,800 yuan at 620 Hong Kong dollars. Pagsapit ng 9:00, tumawag si Jung Tao kay Lujon at iniabot ang mga nakuha nilang bank card at passbook. Kaagad namang nagtungo si Lujon sa kalapit na ATM at nakapag-withdraw ng 5,000 yuan gamit ang card ni Yang Jin. Ngunit pagsapit ng 11:00 ng gabi, dumating ang huling residente, si Deng Zhenjiang, ang accountant ng kumpanya. Gamit ang parehong paraan, agad nila itong sinubukang kontrolin. Sa pagkakataong ito, may pagtutol. Pinabagsak nila si Deng, malakas na tinadyakan at ilang ulit na hinampas sa likod ng ulo gamit ang martilyo. Dahil sa kanyang katandaan at panghihina, mabilis siyang bumagsak at nawala ng malay. Pagkatapos, muling tumawag si Jung Tao kay Lujon at pinababalik siya upang kunin ang 2 card na natagpuan sa silid. Sa isa sa mga card na nakapangalan kay Yinan, labis na nagulat si Lujon nang makita ang balanse. May laman itong mahigit 6 million yuan. Agad niya itong iniulat kay Jung Tao. Ngunit malamig ang naging tugon. Patay na ang matandang accountant. Ang tinutukoy nilang Monday man ay si Zhao Yinan mismo, ang nakagapos sa sahig. Kilala siya sa sobrang pagiging maingat tuwing tumatawid mula mainland papuntang Hong Kong. Maging sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang karelasyon, gumagamit siya ng alias na Huang. Sa katunayan, si Yinan ay maituturing na isa sa mga mayayamang negosyante noong panahong iyon. Sa Shenzhen pa lamang, pagmamay-ari niya ang 4 na ari-arian kabilang ang Trust Garden, isang Mercedes-Benz, isang BMW at isang kumpanyang pang-advertising sa mga rehistradong kapital na 2 million yuan. Kabuo ang tinatayang yaman ay higit 30 million yuan. Sino ang makakapagsabi na ang kanyang karelasyon ang magiging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng buong mundong kanyang itinayo? Sa hindi niya malamang kapalaran, si Jang Yongjin ang magiging tulay sa pagitan ng 2 antas ng lipunan na hindi dapat nagtagpo. Dahil kilala ng kasambahay si Lujon, napag-usapan nila agad kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa huli, nagpasya si Jung Tao na patayin ang lahat. Para sa kanya, dahil isa na ang nasawi, wala nang ibang pagpipilian. Tahimik namang pumayag si Lujon. Mula rito, unti-unting lumihis ang pangyayari patungo sa hindi makontrol na direksyon. Hinati nila ang mga tungkulin. Si Jung Tao at si Jung-an ang hahawak kay Yinan at sa kasambahay habang si Hugang ang itinalaga kay Yongjin. Sa mga sumunod na testimonya, bukod kay Jung Tao, sinubukan ng iba na ikatuwiran ang ginawa nila. Ayon sa salaysay ni Jung-an, nang makita niyang nakahiga si Yinan na labis na naghihirap, sinaksak niya ito ng 2 beses sa leeg. Ipinahayag niya na hindi talaga nila intensyon ni Hugang ang pumatay. Aniya, inutusan siyang tapusin ang buhay ng kasambahay at maging ang bata, ngunit hindi niya kayang gawin iyon. Dagdag pa niya, wala siyang kagustuhan na pumatay ng sinuman. Ngunit nang pinatay ni Hugang si Jang Yongjin, sinabi niyang ginawa niya ito dahil natatakot siyang siya ang papatayin kung hindi niya tatapusin ang gawa. Ikinabit ni Jung Tao ang isang peraso ng tela sa bibig ni Yongjin at ginamit din ang tela upang siya ay ikadena pahiga. Matapos mapatay ang mga nasa bahay, ang naiwan na lamang ay ang 4 na taong gulang na anak ni Yongjin. Matagal na nilang napag-usapan kung ano ang gagawin kung sakaling may natitirang saksi at dito na lumitaw ang pagkakahati-hati ng kanilang konsensya. Dahil may parehong anak si Lujon at Yuan Chi, mariing iginit nila na hindi nila kayang saktan ang bata.
Subalit sinabi ni Jiang Tao na nakarating na sila sa puntong ito at kung wala nang ibang kikilos, siya mismo ang gagawa kahit mahirap sa kanya. Sa huli, siya ang tumapos sa hininga ng musmos habang ito ay natutulog. Ilang araw matapos ang krimen, natuklasan din ang insidente. Sa panahong iyon, ginagamit ng 5 salarin ang mga nakaw na card upang bumili ng mamahaling gamit tulad ng mga gold bar, diamond ring, camera at iba pang alahas sa malalaking shopping center sa Shenzhen. Sa loob lamang ng isang araw, nakagasto sila ng 630,000 yuan. Pagkatapos nilang ipagbili ang mga ito, ibinigay ang card kay Jiang Tao para ingatan. Siya naman ay nag-withdraw ng 7,000 yuan mula sa ATM noong ika-28 at ika-29 ng Mayo taong 2004 at bawat isa sa kanila ay binigyan ng libu-libong yuan. Matapos nito, nagsimula na silang tumakas. Tumakas si Wan Chi patungong Dongguan at sinubukang isanla ang ilang mga ninakaw na gamit ngunit hindi ito nagtagumpay sa hindi malamang dahilan. Dahil sa ebidensya mula sa crime scene at mga witness, mabilis na natukoy ng pulisya si Wan Chi. Siya ang unang naaresto at agad na tumulong upang matunton ang iba pang kasabwat. Sa pamamagitan ng mobile phone location tracking, naaresto si Jiang Tao at Lu John sa isang guest house sa Yichang, Hubei Province. Plano nilang bumalik muna sa kanilang probinsya bago tuluyang magtago. Samantala, si Hugang na siyang nakatakas ng pinakalayo ay nagtungo muna sa Beijing. Ngunit hindi siya nakaramdam ng kapanatagan at nagsimulang mabahala sa kanyang sitwasyon. Sumakay siya ng tren papuntang Hohhot, ngunit nang dumaan sa Jiangjiakou Station sa Hebei Province, nakaramdam siya ng matinding kaba at bumaba ng tren. Sa mismong paglabas niya sa estasyon, agad siyang inaresto ng mga pulis at dinala sa hustisya. Sa loob lamang ng 30 oras, ang lahat ng kriminal ay nahuli. Pagsapit ng ika-13 ng Setyembre taong 2004, sila ay sabay-sabay na isinailalim sa paglilitis sa Shenzhen Intermediate People's Court at hinatulan ng kamatayan. Maliban kay Wan Chi, wala nang iba pang umapela. Patuloy siyang umiiyak at nagmamakaawa na huwag hatulan ng kamatayan, ngunit pinanindigan ng korte na siya ang itinuturing na utak ng buong krimen at dapat managot ng buo. At dito nagtatapos ang ating dokumentaryo tungkol sa kaso ni Zhao Yinan at ng kanyang pamilya. Isang kwento na nagpapakita kung paano ang kasakiman, inggit at maling desisyon ay maaaring humantong sa trahedya na walang makakabawi. Isa itong paalala sa atin na minsan, hindi ang kakulangan sa buhay ang tunay na nagdadala ng kapahamakan, kundi ang hindi pagkakontento at ang pagnanais na makuha ang pag-aari ng iba. Ang inggit ay maaaring magdulot ng matinding galit at ang kasakiman ay maaaring magtulak ng tao sa mga bagay na hindi niya na makokontrol. Naway magsilbing paalala ang kasong ito na ang paghangad ng madali ang yaman sa maling paraan ay may kapalit na mabigat hindi lamang sa mga biktima, kundi pati na rin sa mga may sala. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang dokumentaryong kaso gaya nito. Hanggang sa muli.